Nata-turn on ako pag tumuli siya sa mukha ko. Hindi pa kasi ako nakatry ng mga toys. Wala pa talaga ako sa ganun. Yung wild, nasa baba yung friends ko. Tapos kami sa taas. Tapos nagtsuksyakan kami dun. Tapos, eto plot twist. Nagtsuksyakan na kami dun. Pagkatapos namin, may gumagalaw na din sa baba. Grabe paglasing talaga. Nag-exhibition ako. Basta wild eh. Hindi ko ma-explain. Pero, he wants more. Nasubukan mo na ba in public? What's up mga Skyline? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At isa na namang episode ang ihahatid ko sa inyo. Dito ako ngayon sa Tritone Studios. Maraming salamat sa Tritone Entertainment. Bago ko ipakilala yung guest natin, mag-subscribe muna kayo dito sa channel natin dahil malapit na tayo sa 100,000 subscribers. At syempre mag-follow din kayo sa Spotify para mapakinggan nyo rin to sa kotse itong programa natin. Biggest shoutout to Max Butte, kay Miss Maxine at syempre sa MNLA kay Uncle Frank, Manila Meets Los Angeles, sa sponsor ni Tio. At syempre, papakilala ko na ang guest natin. Nakita nyo na rin siya sa mga videos ko pero never nyo pang nakita itong gagawin naming content ngayon. Relax lang. Hindi yun yung iniisip nyo. Magkwekwentuhan lang kami ng mas intense, mas maliwanag. Hindi katulad nung dating 10-minute video lang, 20 minutes. So, itong guest natin, matagal ko ng kaibigan. Papakilala ko na walang iba kundi si Celine. Hi guys, I'm Celine and welcome back to me. Hi Tio Bray. Welcome back to Parang me. alam mo ba, kinakabahan ako. Pag si Tio Bray kaharap ko. Pero sabi niya kanina, kalma lang ako kasi nga, iba yung gagawin namin today. Ang gagawin natin ngayon is may papasok na isang lalaki sa isa. Joke lang, joke. Shit, pogi. Yan. So, kamusta ka na ngayon? Anong mga pinagkakaabalaan ni Celine ngayon? Okay lang. Doing better. Kasi nag-podcast ako before. Then, nakat lang yun. Hindi ko na sabihin yung reason kung bakit. Pero, ang dami kong natutunan dun sa past works ko na yun. Kasi, ang dami kong namit na tao. Ang dami kong natutunan din sa kanila. And also, di na din ako nag-work sa as promoter. Kasi parang napagod ako dun. So, ngayon focus ako more on sa modeling. Then, sa content, something, if ever. So, ang galing mo nga ang galing mo na nga magsalita now. So, dahil, kumbaga, naging host ka na nung, di ba sabihin natin, Pillow Talk, yung podcast mo. Almost 1 year din yun Almost 1 year din. Maganda rin naman yung podcast, maganda yung mileage. So, ngayon, anong next plan mo sa modeling? Like, what type of modeling do you plan to do? Lagi ka na naman na-turn down ng mga chicks tuwing nag-aaya ka ng date dahil wala kang kotse. Sawang-sawa ka na ba mag-grab ang gastos, di ba? So ito na pagkakataon mo magkaroon ng kotseng ganito. Sa halagang 10,000 lang, siyempre, magkakaroon ka na ng ganitong kotse, may uuwi mo na at kagandahan nun, naka-financing pa. Ibig sabihin nun, hulugan, hindi siya mabigat, hindi siya katulad ng brand new na kotse. So ano pang hinihintay nyo? I-message nyo na Car Connection Manila, ilalagay ko below. Message nyo na at hindi pa nagtatapos doon. Siyempre, meron kang 5,000 discount. Kailangan mo lang i-mention Tio Bray. Doon sa page, meron ka ng 5,000 discount. So, bumili ka na. Ayan na, ano pa hinihintay mo? Huwag ka na mag-isip. Puro ka iisip kaya wala kang chicks. More on sa beauty fashion talaga. Okay. Kasi maarte ako and then yung mga nakapaligid sa akin na friends ko, maarte, ganun. More on sa beauty talaga siya. Then, gusto ko din, if bigyan ako ni Lord ng chance, maraming chance pa, vlogging talaga. Kasi feeling ko, pasok din siya for me. Kasi nga makulit yung personality ko. Kung kilala mo pa ako outside, feel ko kaya naman. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Napakakulit mo Di ba? Napaka-outgoing mong tao So ngayon sa ano mo ngayon, sa vlogging. Okay, pumunta tayo sa vlogging. Anong type of content ang may expect sa'yo ng mga tao if ever mag-vlog ka? Feeling ko yung natural na ako lang. Like yung walang pilit. Kung ano yung gagawin ko na mga contents. Like if anong maisipan ko during that time, feel ko yun yung gagawin ko nun. Natakot ako. Nung pagsabi mo feel ko kung ano yung feel ko. Natakot ako kasi dun, kung Celine. ipipilit ko siya na yung ibang content, tas hindi siya bagay sa akin, medyo cringe na. Parang cringe na siya, hindi na siya
okay panoorin para sa akin, di ba? So, if ever magko-content ako, gusto ko hanapin yung forte ko. Like, yung magiging masaya ako habang ginagawa ko yun. Kung mag-isa man ako or with other people, magkakalab ako, ganito, ganyan, di ba? Tingin ko bagay sa'yo yung kulit lang eh. Yung kulit side mo talaga. Yun yung ano Yung puro, feeling ko yung pranks or hindi naman pranks, yung kulitan talaga, no? Feel ko ganun eh. Single ka ba ngayon, Taken? Single. Talaga. Oo nga. Madami nanliligaw. Grabe naman sa madami. May DM. mga may mga nagdi-DM nga. Ayan. Ilang taon na nga pala si Celine? Hindi ko natanong. Ilang taon na si Celine? 22. Nako, 22. Sariwa, di ba? Oo. So ngayon madami nagdi-DM. Masariwa pa sa lumpia. Yan! Gusto ko yung ano ba to? Lumpiang hilaw ba? Yung magulay? Yung healthy? Siyempre. Organic. Sarap. Healthy. Hindi masama. Yan! So, ikaw ngayon, sa DM mo, madami, di ba? Meron na bang nag-DM sa'yo ng pinaka-weird, yung pinaka-tanginan to? Grabe. Hindi kasi ako nagbabasa masyado eh. Ng DMs, weird, wait. Meron yung parang sa unang reply niya sa story, binabash niya ako, tapos biglang mahal na niya ako. Yung mga ganun na makukulit na replies. Okay. Yung, kunwari, sa story ko last month, nag-comment siya doon na, gato ganyan, puro ganyan, kalibugan, chuk, ganun. Tapos after a month, parang pinupuri na niya ako, ganun. Para sa akin, weird nun. Actually, sa akin, parang yung mga basher is just fans din sila. Seasonal sila eh. It's just fans din sila. Tsaka ako sa akin, tinitingnan ko sila mas kailangan ko nga ang basher eh. Kasi sila yung talagang nagpupush Views nung pa din ano mo. sila, Views sila yung nag-ano eh. So, I think ano lang eh. Kumbaga, yun talaga yung role nila, opposite polarities lang. Kasi feeling ko, kung wala din namang basher, parang, corny. puro good reviews yun na tatanggap mo. Paano ka matututo? Like, kailangan mo ng new ideas eh, di ba? From them. Kasi minsan yung mga basher, binibigyan ka nila ng idea. Para sa ibang bagay na hindi ka aware. Saka sila yung pag na-convert mo, talagang todo na fan eh. Parang ano eh. Correct. So pag ganun mo siya titingnan, kaya nga pagiging content creator hindi para sa lahat eh. Kailangan strong, feeling ko, kailangan strong yung personality mo. Emotionally din. Strong ka. Kasi di naman mawawala yung basher. Okay. Ako nga na hindi sikat, may mga nasasabi yung tao, di ba? What more yung mga sikat talaga ngayon? Kung paano nila yun na-overcome, yung mga bash ng mga tao sa kanila. Tsaka, ito yun eh. Gumawa kang mabuti, may masasabi tao. Gumawa kang kagaguhan, may masasabi pa rin tao. So, Correct. the point is, gawin mo yung magpapasaya sa'yo. As long as, wala kang inaapakan yan, tao. wala ka naman niloloko, then gawin mo what's best for you. Kasi either ways, pag nabubuhay ko dun sa mundo ng people pleasing, di ka magiging masaya eh. Tama. Parang lagi kang mag-a-adjust eh. Pag, baka yung isipin niya. If lagi mo yung isipin, paano yung mga gusto mong gawin? Eh di lagi siyang nag-i-stop. Dahil sa mga ganong mindset mo or iisipin mo pa sila. Saka matatalino mga tao ngayon. Hindi mo sila mabobola. Alam nila yung authentic. Yung authentic, yun ang fina-follow nila. Yung totoong tao. Kumpara sa ano. Kaya pansinin mo nga eh. Pag ang vlogger naging artista, pwede. Ngayon, di ba? Pero yung artista magva-vlog, hindi nila pinapanood. Actually. Not unless Alex Gonzaga ka. No? Pero kasi si Alex has always been authentic. Yung personality niya, parehas eh. Tama. Pero yung artista na hindi sila masyadong kasi hindi relatable. Di ba? Compared sa normal na Gusto tao. kasi nila talaga ma-entertain sila, di ba? Mga viewers. Gusto yun nila may talaga. something new palagi sa Tsaka pinapanood balagbag. nila. Iba-iba eh. Kada platform. Facebook, balagbag. Instagram social. demure. Demure. TikTok, medyo balagbag. Halo. Di ba? YouTube, mahaba, informative, entertaining, TV ang mentality mo. So, iba-ibang, madaming So, ako lang, natutuwa ako, blessed tayo na lahat ng platform kaya nating gawin. Ang galing ni Tia Bri dyan. Tagal ko na, ilang years na din, di ba? Tagal na, 2022.
Iba pa nun mukha ako nun eh. Payat. Di naman iba mukha. I mean, payat pa ako nun. Pero the way ka magsalita is the same eh. There's something nung the way ka magsalita na parang, uy, di ba? Napaka-attractive. Parang, dati, kumpara nung dati, nung okay, mga nanonood kasi, 2022, sila yung unang in-interview ko, di ba? Shoutout kay Static PJ, Girls. di ba? Static Girls, di ba? Sila yung una kong in-interview. And then after that, doon na nagsimulang, sumunod-sunod, pumutok na din ako. Nagkaroon na rin ng Tio Bray, yun. Ganyan. Kaya ako, ang Static, tsaka yan si PJ, si J Flava, malapit sa puso ko talaga yan. Yung mga sina Celine, sina Mga first, di naman kami first batch, pero yung naabutan mong batch namin. Doon ako naging, nakikita ko lang kasi, yun. Makulit kasi talaga kami nun, guys, sobra. Yung group, lagi kasi kami nun nagkakasama, di ba? Tapos active pa nun yung, yung group na batch namin. So, masama talaga lahat. Speaking of DM, Celine, wala ba nagpapadala sa'yo ng tite? Mga ganon. Ay, meron. Meron. Meron, di nawawala. Feeling ko kahit hindi nga sikat, may mga nagpapadala ng titi sa kanila eh. Ewan ko, baka fina-flex nila. Proud siguro sila sa titi nila. Ano yung mga itsura ng mga titing nakita mo? Malabo yung camera. More on talaga. Wala pang nag-send sa akin na naalala ko yung... yung naalala ko na iPhone yung gamit. Parang more on Android yung pinapipicture nila eh. Pero hindi ko kasi magets yun. Bakit kaya nagsisend sila ng titi? Ewan. Hindi ko din gets. Kasi, anong maganda sa titi? Tingnan. Ito tingnan mo. Ito yung comparison. Titi, pepe. Yung pepe maganda tingnan eh. May ganun. May mga ganung, di ba? Pero ang pepe, ang ganda eh. Alam mo yung parang work of art siya pag tiningnan mo. Pero yung tite, parang, kumbaga ginawa ng Diyos, parang binilog lang yung clay. Puk! Ginanon lang sa lalaki, di ba? Parang, okay, nagmadali. Pero yung pepe, parang si God, hindi siya nagmadali eh. Hinulma niya yun talaga. Hinulma niya talaga, ang ganda eh. Di ba? Pero hindi ko mag-gets. Ba't nila pinipicturean? Tapos isisend sa babae. Hindi naman gusto ng babae. Kaya nga kasi wala din naman akong narinig na yung babae, isisend niya bigla yung pepe niya sa sa lalaki. Although, sa lalaki, maganda yun. Kasi aesthetically, maganda naman tingnan talaga. Pero yung, di ba? Ikaw, sabihin mo, lahat ng babae na kausap ko, hindi sila natuwa na sinesendan silang picture ng titi. Ang random kasi, unless magjowa kayo or... yun, iba diba? Yun. Iba naman yun. Pero pag super random, mag-i-scroll kang ganyan, tas may titi bigla, ano to? Wow, it's showtime. Pero ikaw, yung mga lalaking ganun na nagdi-DM sa'yo, nagsesend ng titi, anong feeling mo sa kanila? Ano yung nafe-feel mo? Honestly, what do you feel about them? Kawawa. Parang parang yung niya, private part, feel ko, secret din naman yan, kahit paano, kahit sabi mong ano yung itsura niyan, secret pa din siya. Tapos parang ginigive lang nila ng ganun-ganun na lang, kahit nasabi mong maganda yung girl. Pero to think of it, kung decent ka, or if you're thinking right, di ba naman basta-basta isa-send yun, di ba? Parang siguro bored sila, tapos feeling nila, pag sinend nila na ganyan, pupuriin sila ng girls, ganun. Parang basic validation dun sa sa pag-send nilang ganun eh. Kasi gusto nila ng pansin. Kaya nga nila yung sinend. Kasi feeling ko, gusto nila pansinin mo yung sinend nila. Kaya yung best na gagawin mo is, wag mo papansinin yung mga ganung klaseng message. Okay. Na galing sa kanila. Ako, di ko pinapansin yun eh. Or react, wala. Binablock ko pa nga minsan eh. Pag paulit-ulit. Like, may mama ko kulit kasi yung, nagdi-DM ng ganun. Paulit-ulit. Okay. Meron ka na bang lalaking nagdi-DM sa'yo na nagustuhan mo? Sa history na nagustuhan mo yung guy? Meron na? Tapos nag-send ng Hindi, siya yung nagdi-DM sa'yo. Halimbawa, ganyan-ganyan. Meron ka na bang nagustuhan? Is it attractive? Gusto mo ba yung dini-DM ka? Or mas gusto mo yung lalaking, alam mo yun, dinedate ka kaysa sa i-DM ka lang? Feeling ko depende yun eh. Like, kung makikilala ka niya through DM, tas ayayin ka niya date after, okay lang. Do you entertain DMs? Oo. Sometimes, oo.
Okay, mga Gen Z talaga, ganun. Kapag kunwari, kilala siya ng friends ko, or may mutual kami, possible na re-replyan ko siya. Okay. Tapos kapag, or narinig ko na siya sa summer, or nakita ko na siya, pero hindi ko kilala yung name niya, or bigla siya nag-DM sa akin, papansinin ko siguro. Kasi parang, nagkakaroon din ako ng interest to know them. Ganon. So, paano mo nalalaman pag gusto ka ng lalaki? Ano yung mga Pag kahit walang kwentang message, i-DM ka nila. Like kahit walang kwentang topics, yung kunwari, kinat mo na yung convo, tapos meron pa silang conversation after. Ay, interesado siya sa'yo kasi gumagawa siya ng convo eh. Oo. Kasi hindi ka naman niya kakausapin nang wala lang. Hindi yan magka-aksaya ng oras sa'yo, di ba? Same sa babae, ganun din naman babae. Diba? So, ikaw, yung kinakausap mo, may interest ka rin, tama? It depends. Minsan, nice lang ako to reply. Really? Oh. So, you're just being nice? Minsan. Okay. So, ganun pala babae? Kasi, not all. I mean, kasi sa akin, ganun na. Like, if may nag-DM sila kasi they're gonna ask something, of course, mag-reply ako. Pero, hindi naman sa flirty way. Makikita mo naman kasi sa girl yan kung interested kami or hindi. Ano or kung sumasagot kami ng sagot lang talaga or nagpapakita kami ng motivo, di ba? Okay. Ano yung replies ng mga babae na, uy, gusto ko nito Para lang sa mga male viewers natin. Siguro kapag kunwari, nag-usap tayo, tapos nag-reply ako, tapos ang tagal mo mag-reply ulit, tapos nag-chat ulit ako. Ganon. So, ikaw ba, gusto mo yung lalaking nag-reply kagad o hindi? Depende. Kung ako, gusto ko minsan. Depende. Kasi kung interesting yung topic, syempre, ang boring naman kung babagalan niya mag-reply, nawawala yung momentum. Gusto ko mabilis siya mag-reply. So, halimbawa ikaw, which guy do you respect? The guy who replies back immediately or the guy who replies like after 5 hours or whatever? Yung mabilis mag-reply. Kasi busy siya. Busy saan? Sa work wait lang. or whatever. Sa work? Busy siya. For me, deserve naman, feeling ko same lang. Depende lang sa reasons nila. Okay. Di ba minsan, yung guys, busy sila, pero they make time. Yung pagka-busy nila, sakto lang na kaya pa nila makipagkwentuhan sa iba. Pero yung iba, busy sila to the point na doon lang talaga sila nakafocus. So, for me, depende talaga sa reasons nila. Kung bakit ka magtatampo sa mabagal mag-reply kung yung reason naman niya is for work or importante talaga, di ba? I respect both. Pero ano yung turn-offs? Turn off? Pag super bilis, para sa akin, pag super bilis. Labasan? Hindi. Parang, pag feeling ko, napapressure niya ako. Like? Sa mga bagay-bagay, sa mga gusto niya mangyari, ganun. Example. Bigyan mo ko ng example para lang sa mga viewers natin nanonood. Para alam nila yung do's and don'ts ng mga lalaki. Okay. Kunwari kakamit lang natin. Oo. So, wala pang weeks. So, parang nagde-demand ka na agad ng I love you. Parang gusto mo agad ganun love ba? Meron! Swear. Parang gusto, ilang araw pa lang tayo Ang magkausap, tapos nag-I love you ka na sa akin. What? Parang sa akin kasi, big deal yung I love you. Di ko siya masabi. Lahat naman. Sobrang big deal niya sa akin. Di ko siya masabing love na kita. Siguro gusto kita, pero hindi pa kita love. Parang it takes time. Para ma-love pa kita to the point na masabi ko na yung I love you sa'yo. Parang kailangan ko ng sobrang lalim na reason and emotions para masabi ko sa'yo yun agad-agad. Hindi yung ilang araw pa lang tayo, gusto mo may I love you to na ako. Parang pag sinabi ko yun agad, wala na yun, wala nang dating. For turn off sa akin yun, yung I love you agad. Love bombing, hindi turn off sa'yo? Turn off. Kasi, ang love bombing? Ginugulo niya yung emotions mo yung feelings mo Alam mo ba kung nila-love bomb ka na? Oo. Paano? Ano yung indicators? Sige nga. Yun nga, mahal ka agad. Tas too good to be true. So yung mga babae ngayon alam na yun. Of course. Feeling ko, most of
Sa generation namin feeling Okay. ko, nagiging aware na sila sa mga ganyan. Yung mga push and pull, ba, mga, tawag dito, yung mixed signals. Oo. Feel ko. Ewan, depende Pero siguro. you guys are still attracted to mixed signals sometimes. Oo nga no? Oo. Actually. Diba? Kasi nga, yun yung... Yun yung challenge parang, pag madali mo kasi siya nakukuha, wala na thrill, di ba? Pero dadating ka kasi sa point, siyempre bata ka pa 20s, ganyan din ako noon Pero dadating ka sa point na, like for example, ako ngayon, now, at the time Sa of my age. life na, straight to the point ako. Sabihin Sa ko gusto yung, mo. ito yung gusto ko, ito yung okay, ayaw mo ba? Gusto mo ba? Okay, ayaw mo. Okay lang. Alam mo yun, yung Okay, hindi gets. ako naglalaro. Oo. Tapos if ever matagal man ako mag-reply, it's because it's true. Because I'm working. I'm not like before na you overthink things na, Oo. tatagalan ko mag-reply, ganyan, ganon. Feel, ako naman kasi, Tio Bray, pag ganyan, nire-respect ko talaga yung time ng guy. As much as alam ko and nafe-feel ko na honest siya sa akin all the time. Magkakaroon lang naman ng overthinking, anxiety yung girls kapag ikaw yung nagbibigay sa kanya nun. Oo. Kasi ang mga babae, good reflector yan Kung ano yung ginagawa mo sa kanila, yung ibabalik nila sa'yo yan. Paano? Kung gusto ka nila, ibabalik nila sa'yo yan. Pero kung hindi ka nila gusto, hindi nila ibabalik sa'yo. Ayun. Oo, tama. Pero sino dapat mo unang mag-I love you? Sino dapat? Sa'yo ba? Sa experience mo? Bilang sinong dapat Lalaki pauna? yung nag-I love you una sa akin Lalaki? Lagi? Oo. Ganda. Pero pag sa relationship, sweet ako. Oo, alam ko naman. Kahit sa tropa nga di ba? Sweet sweet ka naman ako. Pero lalaki lagi. Oo. So, in your experience, dapat lalaki ba? Ano sa tingin mo? Yung totoo? Ang hirap sumagot na pag sinabi ko lalaki dapat. Para na may hindi in my honest opinion, kahit sino naman mauna. Pero which one is better? Lalaki siguro, for me. Bakit? Bakit nga ba? Ewan, lalaki. Bakit nga lalaki? May reason. There's gotta be a reason. Ano ba? Dahil it puts you in a position that you can decide if you love the guy too? And he has to decide that he loves you first? Ganun ba? Hindi naman. Or... Hindi naman. Parang kapag kasi ang lalaki ang nagli-lead, di ba? For me, dapat yung lalaki yung mag-lead Oh. Tapos kami yung sumusunod. Not all the time sa ibang aspect lang. Pero ang sa akin naman kasi, babae yung nagde-decide kung mahal. Tama ba? Kasi lalaki. Hindi naman lalaki nagde-decide lalaki kung kasi tayo ang na nanliligaw, di ba? Di ba? Babae nagde-decide doon. So sino dapat mag-I love you? Oo nga. No. Babae. Pero may mga lalaki kasing nag-I love you agad. Well, hindi Sila ko naman na alam. hindi naman big deal sa kanila kung sila yung Pero mag-I love you or kadalasan hindi. yun kadalasan yun Iba kasi yung I love you sa I love yours. Okay. Di ba? So parang, hindi, dapat babae. For me, sa akin. Kasi kayo nagde-decide We pursue. And then Let me you tell decide. us. You decide. May point ba? O ano? Feel ko hati yung decision. Bala sila. Basta yun yung POV ko. Tsaka 'di ba may mga chances na kunwari yung lalaki, hindi ko siya gusto. Pero nanligaw siya sa akin. Hindi ko talaga siya gusto Pero dun sa time na nanliligaw siya sa akin, nade-develop yung feelings ko. Oh. May ganung moment, 'di ba? Parang hindi naman ako Pero ang interesado babae, nung una. Pero do you believe na ang babae, natututunan niyang magustuhan yung lalaki in time? Hindi ba siya yung hindi niya kagad gusto? matututunan. Lalo Talaga? na if natatrato siya ng tama. Talaga? Oo. Okay. Kasi may Pero experience hindi ako. nyo ba alam yung gusto ko tong guy na to? Di ba ganun kayo? Meron. Pero kasi, parang kapag hindi mo naman kasi masasabi yung panahon, pag may lumapit sa'yo na guy na unexpected, tapos nag-vibe kayo, tapos parang okay yung Pero chemistry yun, nyo. alam mo na. Alam mo na gusto mo siya. May pwede to. Oo.
Ganon. Parang Diba? may chance, pero syempre kikilalanin mo pa siya, di ba? Hindi Oo. naman hanggang dun lang yun eh. Oo. Pero kumbaga dun sa time na yon yung nakilala mo, uy, nagba-vibe kami, na-filter out mo na pwede to. Versus dun sa, kaya bibigyan hindi mo siya. kami ito, hindi to pwede. Oo. Di ba? Oo. May filter na Oo. yun. Dito, kikilalanin Parang mo, meron kahit ka ng 5. 10%, mayroon na siyang chance, ganun. Kumbaga, 10 yung lumapit. 3 yung click. Okay, yung 3 dito kayo. And then titingnan The natin rest, sino yung ugali. Ganun ba? Okay, ganun. tama. Okay. So doon pa lang, may filtering na. Sa simula pa lang. Kahit naman nata sa lalaki, ganun eh. Well, Diba? oo. Hindi Pero nyo lang kami, sinasabi, ang dami nyo palang nililigawan. well, pag may stage, iba-ibang stages yan eh. Iba yung stage ko. Ako yung mga tipong ngayon, isa yung gusto Isa ko. lang. Ngayon, ganun yung ano ko, isa yung gusto ko. Siya yung puperso ko. Siya yung iaano ko. Pag hindi niya type, di okay. Hindi rin naman ganun ka ano, pero siya yung gusto ko. Parang ganun. Not like, siyempre, pag mga bata, ganun din naman ako nung bata. Ang dami, collect and select. Kahit naman sa babae, Kahit collect sa and babae, select din correct. eh. Diba? May Pero- the best man. Charot. Oh, exactly. Pero kanino ka napupunta na lalaki? Ngayon? Oh, kanino ka napupunta? Ano yung mga qualities nung nagugustuhan mong lalaki? Ako kasi, dati ako sobrang picky ko sa itsura. Tapos over time, na-realize ko, wala talaga siya sa itsura eh. Nasaan siya? Nasa taba? Nasa performance. Charot, hindi. Ano siya parang kapag nag-click yung ugali niyo together, feel ko nandun siya eh. Tapos yung gusto niyo yung mga gusto niyo, pag nag-click kayo doon, yung mga bagay na nagkakasundo talaga kayo, feel ko doon talaga. Ako naghanap ako ngayon yung supportive na partner. When you say supportive, what do you mean? How can he support you? Like, yung mga bagay na gusto ko, support niya lang. Kasi, alam ko din Financially, is na, it physically, is it what? Lahat. As in lahat, As an independent girly, syempre, di naman ako dito, kailangan ko din ng provider talaga. Hindi ko naman sinabing gagastos siya niya ako, pero may provider mindset. Tas hindi siya yun. tamad. Kailangan yun. I mean, sa lalaki, kailangan mong ayusin talaga yung pera mo eh. Oo. Una yun eh. Bago ka, tangina, kung wala kang pera, wala kang karapatang mag-date, magjabol ka dyan. Di ba? Kasi ang lalaki, di ba, nakakuha siya ng babae pag madami siyang pera. Oo. Pero ang babae, pag madami ng pera yan, di na niya kailangan ng lalaki. Pero ito kasi yan, may downside din. Kung pera lang yung meron ka, being as a lalaki, kawawa ka. Kasi aabusuhin ka lang ng mga babae. Oo, tama. Pag hindi mo nakuha Titake yung respeto advantage ng ka. babae, alam mo yan, di ba? Take advantage ka nun, kawawa ka. Wala ka ng pera, bye. Correct. Versus, madami akong kilala, walang pera. Pero, Loyal yung partner. loyal yung babae, loyal. Isang tingin kong nag-a-attract sa babae. When ang nire-respeto nyo, yung lalaki hindi nyo namamanipula. Tama, mali. Tama. Diba? Yung sobrang masculine, Oo. Pero syempre, kailangan meron kaming pera. Hindi ko sinasabing Oo hindi naman. pwede. Kailangan meron kang pera. Pero ang lalaki, madaming department na kailangan ayusin. Itsura mo. correct. Hindi naman kailangan pogi. Hygiene. Hygiene. Kailangan mabango. O tanungin kita ngayon, ano mas importante sa'yo? Bango o ano? Bango. Bango, di ba? Hygiene O talaga. itsura. Hygiene. O. Halimbawa, gwapo, pero medyo hindi naman mabango. Pero ito, sakto lang, pero mabango. Ano yung pipiliin mo sa dalawa? Yung gwapo ba, kaya ko yung paliguan? Or di? Hindi. As it is. Kanino ka mas unang Dun sa doon? mabango, syempre. Mabango. Oh, may papasubo ko ngayon. Speaking of bango, yan labas mo yung kamay mo. Papaspray ko sa'yo. Ngayon, bigyan mo ako ng honest review. Halimbawa, nakakita kang lalaking ganyan yung amoy. Oh. Anong... Ay, parang fresh to Parang fresh yung amoy. Oh. May laban? Laban? Yung amoy niya pang siya pang araw. Di ba may mga cologne na pang gabi? Ito, perfect siya pag sa may araw ka lalapas. Kasi fresh yung scent niya. Okay, fresh yung scent. So, halimbawa, ganyan yung amoy ng lalaki. I-describe mo siya, ano yung itsura? Matangkad, neat yung hair. Oo. Yung parang hindi gumagalaw. Oo. Yung hair.
Tapos parang mga nakapolo. Parang mag-office. Yun. Okay. Na may dalang suitcase. May chance ba pagka yan? Oh. May chance sa babae? Siyempre. Gwapo kayo. Nakakagwapo kayo mga naka-suit and tie na ano. Ijujubo mo. Ganyan yung pati itlog. Kasama itlog. Bibili yan. Bibili yan. So ito, commercial lang. Alam nyo na, Facebook page, Pigutin Perfume kay Teo Bray. Message nyo na, umorder na kayo. Yan na. Kung gusto nyo makain yung itlog nyo. Di ba? Pero ikaw, ano pa? Aside sa, ano yung nagpapa-attack sa'yo sa lalaki? Smart. Yung may natututunan ako Book sa smart? kanya. O ano? Ano Lahat. Street smart, book smart. Kasi syempre, di naman lahat alam ko. So, parang gusto ko lagi akong may natututunan from him. Hindi yung i-judge niya ako pag may hindi ako alam. Gusto ko yung tuturuan niya ako pag hindi ko alam yung gantong bagay. Okay. So, halimbawa, ito, huwag ganyan, dito, ganyan, tuturuan kita. Ayan. Ayan, Oh, correct yan. na shoot. Yan. Tapos, ano pa? Financially stable, smart, tas sa physical, tall. Tall, okay. Gusto ko tall. Ano yung tall? Pinakamatangkad, ano yung height? Hindi naman ako siguro Halimbawa, 5'9". 7 footer. Grabe naman yun. Anong kapre ba yun? Tapos half negro. Game, G. Ayoko ng 7 foot. Kaya. Ayoko, te! Ayoko sa malaki. Gusto ko sakto lang. Ayoko. Tapos? Nasabi ko yung financially stable. Financially stable. May sense of humor. Yan, Okay. dapat di mawawala. Kasi baliw ako. Ayoko ng sobrang seryosong lalaki. Siguro okay lang maging seryoso siya sa work, etc. Pero sa bagay, parang konting joke mo lang, hindi niya magets. Ayoko nun. Tapos, ano pa ba gusto ko? Wala pa kasi masyado naisip kasi hindi ako focus sa sa guys. Taklo po ito. Parang hindi ako naniniwala. Hindi nga. Oo. Muntik lang. Oo. Kalbo o kulot? Anong pipiliin mo? Kulot. Hindi ko masabunot pag kalbo. Ay, pahampas mo naman ang lampshade. Yung ganyan. Gusto ko na nasabunot. Ay, kung kalbo dito, may buhok ba dito? Para yun na sasabunutan. Sa mga lalaki ngayon, ano yung dapat nilang i-improve na napansin mo? Na parang, to attract better women and, Yung physical nila. Physical nila. Meaning katawan. Mag-workout. Yan, isa din yun. Okay. Kailangan maganda yung... Alam mo yung mga lalaki kasi... Ako na-attract ako sa confident na guy. Parang yung nakatayo pa lang siya. Alam ko na confident siya. Pero kasi wala akong nakikitang matabang confident eh. Ito, sorry, real talk. Hindi ako nang body shame. But the thing is, iba yung athletic, iba yung... Hindi ko naman sinabi magka-abs ka, pero yung flat yung chan mo, yung Basta chest fit mo, lang yung fit mo, yung itsura body. mo. Iba yung it commands respect eh. Kahit sa kapwa mo lalaki. And when you command respect, automatically you get the respect of the women. Correct. Diba? Parang ganun. Okay, ano pa? Bukod sa physical, yung mindset. Okay, ano yung mindset na gusto mo? For me, gusto ko, ayoko ng judgmental Okay. na lalaki. Gusto ko, parang, kunwari, ayoko ng problematic, tas gusto ko, meron lagi silang solution. Like, hindi sila nag-i-stick sa problems. Kunwari, ay, ano ba yan? Ganito, naubusan na akong ganito. Dapat, hindi sila yung mag-i-stay dun sa problem. Meron agad hindi ko naman sinabi meron agad silang solution. Basta alam nila sa sarili nilang kaya nila yung solusyonan. Not sa ganitong time, pero over time. Gusto ko positive na tao, yung energy niya. Mismo. Kumbaga yung masasandalan mo, yung reliable. Positive talaga. Ayoko ng problematic na tao talaga. Sobrang, drain ka na nga, mad-drain ka pa sa kasama mo. Ayoko ng ganun. Mismo. Ako rin, gets ko rin yan. Diba? May mga ganun tao yung pagkakita mo sa kanila, parang lahat na lang sa kanila problema. Ayoko ng ganun eh. So gusto mo dahil gusto mo positive, di ba? Yung mga masaya lang, ganyan. Hindi ko naman sinabing
di ka magiging malungkot. What I mean is, kailangan, marunong ka bumangon. Dahil gusto mo masaya lang, positive lang, anong position yung nagpapapositive sa'yo? Nagiging masaya ka? Missionary lang. Kasi, Missionary, Lord? Di ako naniniwala Ay, sa'yo. promise! Kasi pag doggy, Oo. nasasaktan ako, te. Bakit? Bakit? Mas masarap kasi pag missionary. Ewan ko, mas nag-enjoy ako pag missionary. Kasi gusto ko nakikita ko yung mukha. Ikaw, paano yung mukha mo pag kami missionary? Ganyan. Charot. Turn off. Secret. Parang hindi ako na Missionary naniniwala talaga. sa'yo. Gusto ko nakikita ko yung mukha eh. Okay. Nata-turn on ako pag tumuli siya sa mukha ko. Yan. Nakaka-turn on, di ba? So anong Parang ma-offend naman ako pag dog style. Ano yun? Ayaw niya ako makita. Pangit yarn. Hindi, may ibang kaligayahan yun. May ibang Okay. kaligayahan yun. May ibang kaligayahan yun. Pero si Celine, okay. Ano yung pinaka-wild na nagawa mo? Wild. Yan ang pinaka-inaabangan nito mga hayop. Mukha na lang akong nanonood. wild. Hindi. Pero wild, Hindi, alam ko yung polarity mo. Alam ko kagad yung energy mo eh. Wild. Akala mo hindi. Pero Wow! mali ka. Ginudge, grabe yun. Judge? Wild na ba yun? Parang di pa yun Anong wild. ginawa mo? Nasa double deck. Double deck, tapos? Hindi pa kasi ako nakatry ng mga toys. Wala pa talaga ako sa ganong stage. Oo, Pero hindi, okay yung lang wild, nasa baba yung friends ko. Oo. Tapos kami sa taas. Okay. Tapos nagtsuksyakan kami doon. Tapos, eto plot twist. Nagtsuksyakan na kami doon. Pagkatapos namin, may gumagalaw na din sa baba. Nainggit. Totoo yun. Yung friends ko yun, hindi ko makakalimutan. Okay. Ano mo yung boyfriend mo at that time? Kalandian. Naku po. Kalandian. Oo. Sino nasa taas? Ha? Sino nasa taas? Siya. Ay, tamad. Hindi Hindi ako tamad, guys. Paglasing, grabe paglasing talaga. Nag-exhibition ako pag lasing. Ano yung exhibition na ginawa mo malupit? Malupit. Oo. May malupit ba? Basta wild eh. Di ko ma-explain. Pero, he wants more. He wants... Pero ito, sa lahat ng mga nakasama mo, okay. Ano yung sinasabi nila? Si Celine, galing mo dito. Ano yung common denominator na sinasabi sa'yo? Ang sikip mo. Hindi, saan ka magaling? Normal yun, okay. Saan daw ka daw magaling? Normal, hindi Saan ka daw magaling? Ano yung ginaano na? Uy, galing mo dito. Hindi mo magaling sumubo eh. Ayoko nun eh. Pero hindi nga yun. Pag nakatap din, saan? okay din. So yun ang sinasabi nila, yung top. Tsaka masikip. Yun talaga, promise. Magtataka ko, ha? Hindi ba masikip sa iba? Paano ba? Parang hindi ako naniniwala sa Celine. Pabebe pa. Gusto ko lang marinig nun. Okay. Pero sa guys, ano yung paborito mong ginagawa sa'yo? Kinakain. Ikat doon na to, MJ. Ayoko na. Palagi kinakain, sagot. Ha? Palaging kinakain, sagot na. Iba-iba. Pero, yun naman, I guess lahat naman ng babae, importante yun eh. Lalo na pag dahan-dahan. Di ba yung iba nagmamadali? Oo. Yung iba dahan-dahan. Kala nilang iba ganun lang. Kala nila ganun eh. Oo. Pag Hindi, may ano pag yun eh. medyo romantic yung pagkain, parang ice cream. Oo. Ayun, May yung iba masarap. yun. Oo. May iba yun. Mismo. Nakakamiss. Ay, Ayop joke ka. lang tunay. Oo. Pero ikaw ba? Nasubukan mo na ba in public? Oo. Saan? Pero walang tao. Saan nga? Di ba village? Pag village, di ba, konti lang yung mga dama. Doon, sa daan doon, nasa kotse. Okay. Harapan likod. Sa driver's seat, doon ako nakatuwad. Doon. Akala ko ba ayaw mong doggy? Ba't kumuhad ka doon? Ay, wala ako. Alam ka naman, mag-missionary kami doon. Okay. Doggy, nasa labas siya nun eh. Tapos nag-overthink pa ako, baka may CCTV. Nasa labas siya?
Di ba driver seat? Oo. Tapos nakatayo ako dun sa may door. Tapos nasa labas siya. Tapos labas, dun kami sa labas ng car. Oh, shit! Hindi sa loob, Hindi sa labas. loob. Oo. Shit! Yun na siguro yung pinaka Wild. Grabe to, umiinit na yung usapan. Ayoko na Yun nito. nga. Magbabagong buhay na ako eh. Sabi ko ito kasi mga to yung kukulit nyo eh. O yan, sige Celine, maraming salamat sa pagpunta mo dito. Promote mo naman yung ano mo, mga social media na social lang. media mo dahil magagalit yung mga yan para i-follow ka. Hi guys! Follow me on my Instagram, CRSTNMRPNGL_ and on Facebook is Christine Marie and same sa page ko guys. Thank you! Ayan, okay. So ako naman, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Siyempre, bumili na kayo ng pabango ni Tio, Picotin Perfume, dun sa Picotin. sa Facebook. Message nyo lang yan. Maraming salamat kay Manila Meets Los Angeles, kay Idol Frank, at siyempre kay Max Butte, kay Miss Maxine. At may regalo rin ako sa'yo, syempre. Meron tayo from Diamond Skincare dyan. Bibigay ko sa'yo. Mamaya, maraming salamat. Biggest shoutout sa Diamond Skincare. At syempre, sa mga gustong magpa-promote at mag-open kami sa mga sponsors dito sa programa namin. So, mag-message lang kayo sa page o kaya sa and then siguraduhin nating ma-promote natin na maayos yung product nyo. Mag-subscribe kayo dito sa channel. Malapit na tayong mag 100,000 subscribers. And also, follow sa Spotify. Pwede rin kayong makinig sa kotse doon. May Spotify na? Spotify to. Nailalabas ko sa Spotify. So ito nga pala ang paborito yung Tio, si Tio Bray. Kasama ko si Celine. Siyempre maraming salamat. Lang. Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw